Ayon mismo sa Israeli military, tens of thousands na mga Israeli soldiers ang pakikilusin upang sakupin ang buong Gaza. Ang nasabing tens of thousands na mga Israeli soldiers, ito ay tutulong din para sa mga Palestinian population na mailikas sa mga safe na lugar habang magsasagawa ng mga powerful airstrike ang puwersa ng IDF laban sa Hamas. At ito mga kaibigan ay aprobado na ng gobyerno ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 5, 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong plano ngayon ng Israel sa buong Gaza. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Tens of thousands na mga Israeli soldiers kasama na ang mga reservist mga kaibigan ang papapasukin na sa loob ng Gaza. Ayon sa ulat, ito ay upang sakupin ang Gaza at ang nasabing tens of thousands na mga Israeli soldiers ay tutulong upang mailikas ang maraming mga Palestinian population lalong-lalo na sa southern part of Gaza upang ilagay sa mga safe na lugar dahil magsasagawa raw sila ng mga powerful airstrike laban sa Hamas. Napakatindi nito mga kaibigan, napakalaking gulo nito at ito ay hindi haka-haka. Ito ay hindi gawa-gawa ng vlogger ng usapang banal. At upang patotohanan ang ating sinasabi, narito ang ating mga pruweba. Ayon sa CNN, aywan ko lang kung ano ang inyong masasabi kung CNN ang magbalita. Pero meron silang headlines na nagsasabing Israel approves Gaza Conquest Plan, a new aid system. Source says, nakapaloob sa balitang ito na aprobado na ng gobyerno ng Israel na papapasukin na ang tens of thousands na mga Israeli soldiers kasama na ang mga reservists. At ang termino na ginamit ng CNN ay conquest. Synonyms ito ng subjugation or invasion. Sa madalit sabi mga kaibigan, sasakupin ng Israel ang Gaza. Ngayon, sang-ayon kaya kayo mga kaibigan sa terminong ito na ang Israel ay sasakupin na ang Gaza? Makatarungan kaya ito o ito'y kalabisan? Ngayon, baka hindi nila paniwalaan ang inulat ng CNN. Bakit hindi natin tanungin mismo ang tagapagbalita ng Israel, ang The Times of Israel? Meron silang headline na nagsasabing IDF calls up tens of thousands of reservists ahead of expanded Gaza offensive. Hindi ba't ganun din ang sinasabi sa balita ng The Times of Israel sa balita ng CNN? Magkaiba man ang mga terminong ginagamit, pero ang point mga kaibigan, ang tens of thousands na Israeli soldiers at reservist ay magsasagawa ng ofensiba sa Gaza kontra Hamas. At mga kaibigan, hindi ito plano pa lang, sapagkat ito mga kaibigan ay nagsisimula na. Pero niliwanag ng gobyerno ng Israel na ang ofensibang ito ay hindi kontra sibilyan, kundi ang pakay nito mga kaibigan ay ubusin lamang ang Hamas na nasa Gaza sapagkat ito raw ang number one goal ng Israel. And of course mga kaibigan, upang mapauwi na rin ang mga hostages na hawak pa ng mga militanteng grupo. Ayon kay Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, hindi lang daw goal nila na makuha ang mga hostages, kundi isa rin sa kanilang goal ay ubusin ang Hamas. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pagpapasa ng gobyerno ng Israel na magpadala ng tens of thousands of Israeli soldiers sa Gaza ay hindi madali sapagkat dumaan pa ito sa votation. Ibig sabihin ay masinsinang pag-uusap
ang ginawa ng mga Israeli officials upang ito ay maisakatuparan. Ayon sa Israel, isa raw ito sa mga resulta sa hindi pagkakaroon ng deal ng Israel at ng Hamas na pakawalan na ng Hamas ang mga hostages na kanilang hawak. Inamin ng Israel, mga kaibigan, na ang kanilang ginagawang mga blockage para sa mga humanitarian aid na papasok sa Gaza, ito ay isa sa kanilang mga paraan upang ang Hamas ay ibigay na ang mga hostages na kanilang hawak. At ang masaklap, mga kaibigan, 9 na linggo na ay hindi pa rin pumapayag ang Hamas. Kaya ito na ang naging desisyon ng Israel. Ayon sa mga eksperto, mga kaibigan, marahil ngayon ay nag-iisip na ng husto ang Hamas. At isa rin daw itong napakalaking banta para sa mga militanteng grupo. At dahil sa desisyon ng Israel, mga kaibigan, maging ang United States of America ay naalarma dito dahil si President Donald Trump ay nagbabalak na pumunta sa Saudi Arabia, UAE at sa Qatar. At ang pakay nito, mga kaibigan, ay upang pahintuin ang Israel sa kanilang plano. Ang tanong, ano kaya ang magiging paraan ni President Donald Trump upang pahintuin ang Israel sa kanilang plano sa Gaza? Merong mga nagsasabi, baka pakilusin na ni President Donald Trump ang US soldiers upang labanan ang Israel. Pero imposible ito sapagkat ang United States of America at Israel ay magkatulong. At katunayan, mga kaibigan, ang United States of America ang siyang umaatake sa mga militanteng grupo sa Yemen na Houthis kapag ito ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa Israel. Kaya malamang na ang paraan na gagawin ni President Donald Trump sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia, UAE at Qatar upang pahintuin ang Israel, marahil ay gagawa ito ng mga diplomatic deal or pagkakausapin ang pamunuan ng Israel at ng Hamas. Pero ito ang aking opinyon, mga kaibigan. Ewan ko lang kung maniniwala pa ang Israel sa Hamas, lalong-lalo na aprobado na ang planong ito. Maging ang kanilang mga tangke at kanilang mga fighter jets ay nakahanda na rin ayon sa mga sources. Isa pa sa concern ni President Donald Trump dahil ngayon, mga kaibigan, ay tuluyan ng pinutol ng Israel ang entry of humanitarian aid para sa Gaza. Nagsalita naman ang international organization at sinasabi nila na isang violation of the international law ang ginagawa ng Israel. Sa mga susunod na araw, mga kaibigan, o linggo, marahil ay makikita natin kung ano ang susunod na kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kaya para maging updated ka, mga kaibigan, o kaya bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Saan ka mang dako naroroon ngayon sa mundo, o Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.